Alright, we have now the 10th category of our textual observation, which is called question and answer. Alright, we need to note if the text is built on a question and answer format. So, tinitingnan po natin to, pinapansin po natin to from the passage about the question and answer format. So, we are going to look for that particular expression. Ano po? So, then we're going to use some of the verses like Romans 6:1, Mark 2:1 to 3, then 3 and 6, Mark 11:27, then Mark chapter 12 verse 40. Okay. So then may mga paraan o may mga pagkakataon po na yung text is may naka-built-in po doon, may nakasulat po doon na question at meron din ng answer or question and answer. So again, we need to be aware of it also. Like what Paul did in the passage of Romans, book of Romans chapter 6 verse 1. And then yun nga po sa Romans 6:1 and 2 as we read, ito po yung ginamit ni Paul. What shall we say then? Naka-express po ng question, ano po, yung statement. What shall we say then? Ano ngayon ang sasabihin natin? May question mark. Are we to continue in a sin that grace may abound? Okay. Then nasabi niya sa verse 2, by no means. Okay, hindi. How can we who died to sin still live in it? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ano ngayon? Ito yun po, sa verse 6. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Question mark po, Hindi. Sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Alright, so balikan po natin. What shall we say then? Are we continue in sin that grace may abound? Okay, ang tawag po dito na naka-formulate po ng question is rhetorical type question. Okay? So, rhetorical type question, ito po yung mga tanong na kung saan meron pong binibigay yung writer para yung nasagot, may sagot po iyon na para yung kasagutan na ito ay mag-isip po yung mga taong nagbabasa o makakarinig. Okay? Kumbaga, it's like putting a question out there for you. Naglalagay po siya ng tanong para sa atin, para pag-isipan po natin, bagamat may sagot po naman na ibinigay. Ano po? Okay. So, and then also, to engage or to occupy our mind and think about it. Think about this, kumbaga. Sabi nga niya sa kanya sagot, by no means. Hindi. Then, how can we who died to sin still alive in it? Paano tayo na namatay na sa kasalanan ay mabubuhay pa rin dito? So then, nakita po natin doon yung another question. Tama po, So, there is a question and answer, right? A question and answer. Merong tanong at merong sagot. Kaya question and answer category. So, yung ilang mga may question and answer form of expression sa mga narrative literature po, may mga makikita po tayo doon. May question, may answer, may rhetorical questions. Sa Genesis, sa Exodus, sa Deuteronomy. Ito po ay mga narrative literature. Book of Judges, Ruth, 1 Samuel and 2 Samuel, 1 and 2 King, 1 and 2 Chronicles, sa Ezra, sa Nehemiah, sa Book of Job, Book of Daniel, kay Jonah. So, ilang pong mga portions po ng let's say sa Gospel of Matthew, Mark, Luke, John, and Book of Acts. May mga question po doon. Even po doon sa Gospel of Mark, nung time po ni Jesus, mayroon pong question po doon na ibinigay. Like sa chapter 22, verse 42. Sabi po, what do you think about the Christ? Sabi po ni Jesus, what do you think about the Christ? Whose son is he? Ito po yung sinabi po ni Jesus sa kanila na mga Pharisees, mga religious leaders.
Then, the son of David. Whose son is he? Okay. So, doon sa tanong po na ibinigay niya, nag-post po siya ng question at yung question po na ito is nagkaroon ng pagkakataon na yung mga tao po mag-isip. Okay? So, there is a question and then the answer. There is a question and answer idea. So, pagka may nakita po tayong mga question, formulated question, expression dun sa passage, okay, madalas po iyon ay, of course, ay kakikitaan po natin ng question mark. At yun naman po ay very obvious kapag naka-formulate po ng question is meron po siyang question mark as a symbol. And then, of course, by looking at that, it means na meron siyang nais ipaisip sa mga mga mambabasa o mga tagapakinig, ano po. Kaya, yung mga question na tinatanong o binibigay, kailangan din po nating tingnan, at pag-isipan at maging aware po din tayo kung meron din pong ibinigay na kasagutan. Okay? Like sa what example that we have sa Mark chapter 2, Mark 11. Okay? So, kailangan i-observe din po natin yung question and answer category na maaari po natin makita sa mga passage. Okay? Alright.